Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sabi ng Panginoon, nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko, sapagkat dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga walang sala at ipinagbiling alipin ang di makabayad, kahit sa halaga ng isang pares na sandalyas. Niyuyurakan nila ang mga walang kaya at ipinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa iisang babaeng nagbibili ng aliw, anupat nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Hinihinga nila sa tabi ng alinmang dambana ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay nag-iinuman sila ng alak na binili ng salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoreyo, mga taong sintatangkad ng punong sedro at sintitigas ng punong ensina, na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreyo. Kaya pahihirapan ko kayo gaya ng kariton na di makalakad sa bigat ng dala. Hindi makatatakas ang matutuling tumakbo, manghihina pati ang matitipuno at di maliligtas ng mga kawal maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunudla, di makaliligtas ang matuling tumakbo at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Amos ay isang propeta na pinadala ng Diyos sa kaharian ng Israel. Sa 2 kaharian, ang kaharian ng Israel at ang kaharian ng Huda, ang kaharian ng Israel ang mas maunlad kasi mas malawak ang kanyang lupain, mas mataba ang lupa at mas marami ang mga mamamayan. Binubuo ito ng 10 tribo ng Israel. Maunlad nga ang kaharian, pero marami naman ang mga mahihirap at ang mga ito ay inaapi. Kaya si Amos ay pinadala bilang isang prophet of social justice. Pinanindigan niya ang katarungang panlipunan. Narinig natin sa pagbasa ngayon ang mga hindi makatarungang nangyayari sa kaharian. Sinusuhulan nila ng mga otoridad na parusahan ang mga walang sala. Hindi nakakabayad ang mga utang ay ipinagbibili nila bilang alipin. Mas mura pa ang halaga ng isang alipin kaysa isang sandalyas. Dahil sa kahirapan, maraming mga babae pinagbibili ang sarili nila at nakikipagtalik ang ama at anak na lalaki sa parehong babae. Ang balabal ng mga mahirap ay isinasangla. Ito'y dapat ibalik sa kanila sa gabi upang ngunit hindi nila ito ginagawa. Sa halip na ibalik sa mahirap, hinihigaan nila ito sa dambana pa ng Diyos habang sinasamba nila ang Diyos. Nag-aalay sila ng inumin at umiinom ng alak sa templo na binibili mula sa mga pera na inagaw sa mga mahirap. Talagang inaapi
at wala silang pagsasaalang-alang sa mahihirap. Pero kung iisipin, ang dami nilang mga biyaya na natanggap sa Diyos. Pinalaya sila mula sa Ehipto at ginabayan sila sa loob ng 40 taon sa disyerto. Tinanggal ng Diyos ang mga Amoreo na taga roon at ang isang lahing matapang at malalaki upang ibigay sa kanila ang lupain. Kaya dahil sa mga biyayang ito na hindi nila pinahahalagahan, dadating ang araw na mananagot sila. Parurusahan sila at wala sa kanila ang makatatakas. Kahit na ang mga matutulin na tumakbo ay dadakpin, ang malalakas ay matatalo ng mga kaaway, ni hindi sila maliligtas ng kanilang mga kabayo. May parusang dadating dahil sa kanilang pang-aapi. Ang layunin ng isang lipunan ay hindi lang dapat na maging maunlad. Dapat magbahaginan upang sama-sama ang lahat sa pag-unlad. Ito ang problema ng mga bansa ngayon. Ang sukatan ng kalaran ay ang GDP, Gross National Product. Mas marami ba ang produkto ng isang bansa? Mas marami ba ang kanyang pera? Ang kanyang mga export? Kahit na marami ang pera, tumataas ang GDP at GNP, marami rin ang kahirapan ng karamihan. Kasi ang pera ay nasa kamay lang ng mga mamamayan at ng mga politiko. Kulang sa sharing, kulang sa bahaginan. Kaya angkop ang mensahe ni Amos sa ating panahon din ngayon, na aapi ang mga mahihirap at napagsasamantalahan sila. Hindi tatagal ang lipunan ganito. May parusang dadating sa mga hindi makatarungang pamamalakad ng pamahalaan. Hawak ng Diyos ang kasaysayan at siya ay Diyos ng katarungan. Itanim po ninyo sa aming puso, Panginoon, na kayo ay makatarungan at walang makakatakas sa iyong paghukom. Tulungan po niyo kaming palaging kumilos sa paraan na handa naming harapin ka sa wakas ng panahon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.